Bakit ko nasabing aswang siya? Kasi, obviously, si Rafael kamag-anak niya. Yung pagiging magkawing nila, hindi yun maitatago. Mula nang makita ko si Rafael, may asong itim na malaki na laging umaaligid sa bahay namin tuwing alas 6 ng gabi. Mahilig kami sa aso. Hindi dahil mahilig kami sa Azucena ha. Pero pet lover talaga kami. Ang nakakakilabot sa asong yun, may kadena siya sa leg na sobrang taba. Minsan si Kuya Joey sinubukan niyang tanggalin yun. Bigla siyang inangil. Binusan tuloy ng nanay ko ng tubig. Magbabakasyon na nun at kuhaan na lang ng grades. Nung nakita ko ulit si Sam sa campus at sinabi ko sa kanya, natahimik siya saglit. Alam ni Dean? Tanong niya. Oo, tinext ko siya nun eh. Ano bang pwedeng pangontra sa aswang, Brad? Natatakot talaga ako. Alam niya pero di niya sinabi sa akin. Nung makita mo yung lalaki, asan siya? Asa loob ba ng bakuran o nasa labas? Di niya pinansin yung tanong ko, tsaka para siyang galit. Asa labas ng gate nakaupo. Kuya mo ba? O uncle mo yun? Pinsan, sige, uwi na ako. Hinabol ko siya. Kinulit kung may alam ba siyang pangontra sa aswang. Hindi ko sinabi sa kanya na hinala kong yung si Rafael, aswang at siya yung aso. Magsunog ka ng goma kahit maliit lang. Interior ng gulong o kaya tsinelas tuwing nandun yung aso. Pag may lana kang may mga ugat ng halaman sa loob, naglagay mo yun sa may bintana. Uwi na ako. Nakatambay lang ako sa may silong ng mangga nang makita ko yung gripo nila Bobby. Lumapit sila sa akin. May inabot na invitation sa akin si Bobby. Bakit ito? Yung si Mariel, sabi bigay ko sa'yo, ikakasal na sa Sabado yan. Punta ka, jamming ulit tayo. Doon ka na matulog sa amin. Ayoko na sana talaga, kaya lang, kaibigan ko yung ikakasal, tsaka lamang tiyan din yun eh. Hindi ko naman naisip na tagaroon din kila Sam si Rafael. Supper wedding, pagkatapos ng kainan yung sayawan, sayaw ng chicks, upo, repeat. Nung nagyaya yung isa ng inuman dun sa may kubo sa likod ng bahay nila Mariel, sunod kami agad syempre. Hating gabi na nung may ibang dumating, akala ko nung una si Sam. Paeng! Nagtaka na ako. Kung takot sila kay Sam, bakit kay Rafael hindi? Asikaso pa nila, kahit si Bobby. Nawala amats ko nun. Nakatingin siya lagi sa akin, parang nagtataka itsura niya. Napansin nung iba nakatingin siya sa akin. Ay, oo nga pala, Paeng. Si Kevin. Kevin si Paeng. Paeng? Hinampas ako ni Bobby sa braso. Paeng for short. Rafael for long. Tumawa ako. Pilit. Hindi dahil corny yung joke pero gusto ko talagang itago takot ko. Kilala ko siya. Bayaw siya ng best friend ni Samuel. Kumusta Kevin? Sumut ako ng ayos lang. Nagsisi ako ng mga oras na yun kung bakit di ko dinala motor ko. Gusto ko nang umuwi. Nagulat ako nung sabihan niyang ihatid na niya ako pa uwi. Paano niya nalaman na gusto ko na umuwi? Wag na kuya. Okay na ako, kila Bobby ako matutulog. Tara Brad, uwi na tayo. Hindi ko na hinantay na makaangal si Bobby. Kulang na lang, kalid-kalin ko siya pa uwi. Nung nasa kanila na kami, tinanong niya ako kung anong problema. Mabait naman daw si Rafael. Tinawanan ko siya. Mas gugustuhin ko ng ilang ulit si Sam kesa sa kanya. Iba si Sam, Kevin. Iba siya. Pinatay niya tatay ko. Sinaksak niya ng kawayan tatay ko. Kawayan na walang tusok. Pinilit niyang ibaon sa tatay ko yun. Bobby, si Rafael yun. Pinakita niya sa akin yung pilat niya. May pilat siya sa dibdib at likod niya. Hindi si Sam yung nakita ng witness na pumatay. Hindi si Sam. Hindi ko na tuloy alam kung anong iisipin ko nun. Kevin, yung mga panahong nangyari yun, wala dito si Kuya Paeng. Si Sam lang andun sa bahay nila. Si Sam hindi nakikisalamuha sa iba. Si Kuya Paeng lagi. Mabait yun. Kaya kung ako sa'yo, palalayuin ko yung si Dean sa kanya. Baka magulat na lang ako isang araw mabalo kuya mo. Alas 3 di pa ako makatulog. Yung bintana nila Bobby, yung kawayan lang. Kita mo yung nasa labas, di ko alam pero may nakita akong parang dumaan. Tumayo ako tsaka tingnan, wala namang tao. Tapos nang mahiga na sana ako, biglang may mukhang lumitaw. Hello Kevin. Ha? Napasigaw ako. Si Rafael.
Patakbo akong pumunta sa may pintuan para siguraduhin nakalak, pero paglingon ko nasa loob na si Rafael. Lumabas ka! Sino ka para palabasin ako? Mag-usap nga tayo, Kevin, maupo ka. Ayun na naman, may sariling buhay katawan ko. Umupo ako sa tabi niya. Bakit ka ba natatakot sa akin? Bakit mo rin ako pinagbibintangan? Narinig niya? Siguro kanina pa siya sa paligid. Ano bang gusto mo sa akin? Wala naman, halika, iuwi na kita. Ganun pa rin, sunod-sunuran ako sa kanya. Palabas na kami ng highway, wala nang katao-tao sa paligid. Ako na lang, kasi sigurado ako na hindi tao to si Rafael. Wala siyang anino. Nawawalan na ako ng pag-asa nung may marinig akong motor. Narinig ko nagmura si Rafael. Humarang sa daraanan namin yung motor. Jodrap ako mga brad. Yung dalawang abnormal ngiting aso. Naiyak na talaga ako. Tingin ko kila din nun parang anghel na bumagsak sa lupa na sakto sa motor. Hey Bibe! Tawag sa akin ni Dean. Di ko alam kung tatakbo ko o ngangawa eh. Tara na Kevin, libre mo kaming lugaw. Text ka pa na papasundo. Pa-VIP ka pa masyado. Tulo na uhog ko nun. Pero ayaw pa rin kumilos ng katawan ko. Dean! Lumapit si Rafael sa kanila. Nakangiti pa rin silang dalawa. Kumusta Kuya Rafael? Lalo tayong pumupogi ah. Tumawa siya nun. Doon na ako nakakilos. Takbo agad ako. Nilampasan ko lang siya. Sakay sa motor. Nagpaalam lang si Sam, pinaandar na yung motor. Wala kaming kibuan kahit nasa lugawan na kami. Hindi naman nila ako pinagbayad. Napansin ko na lang na nanginginig pala ako ng hawakan ni Dean kamay ko. May ginawa siya sa'yo. Wala. Pero kala ko mamamatay na ako. Iwasan mo nang pumunta sa amin kung hindi mo ko kasama, Kevin. Bakit? Ano ba yung pinsan mo, Sam? Bakit ganun? Siya yung aso, di ba? Aswang siya, parang ikaw. Nagtinginan silang dalawa tapos parang mga tangang tumawa. May papalo-palo pa ng kamay sa mesa. Pinagtitinginan kami ng mga kumakain ding iba. Ano nakakatawa? Sabi mo kasi aswang siya, Kevin naman. Palusot pa kayong dalawa. Isa-isa ko yung mga pangyayaring nagbigay sa akin ng konklusyon. Yung bigla ang paglitaw niya nung hampasin siya ni Kuya Piox na magkakamay ni Kuya ko. Yung 3 manghihilot. Pati yung dun sa 7 lalaki. Hindi ba pwedeng si The Flash? O nga, pero bet ko si Iron Man. Sige, pagtripan niyo ako, sige lang. Pero sigurado ako aswang yang si Rafael na yun. Kaya aswang ka din, Sam. Wala nga anino yung pinsan mo eh. Tinawanan lang nila ako ulit. Tinanong ko na lang kung paano nila nalaman na kailangan ko ng tulong para hindi ako mapikon at layasan silang dalawa. Takot pa ako maglakad mag-isa pa uwi eh. Nagtinginan silang dalawa tsaka nanahimik saglit. Nakita ko lang, pabulong sabi ni Dean. Ano? May picture tayo nila Joey, di ba? Nilagay ko yun sa frame tapos sinabit ko sa kwarto ko. Tapos nahulog pagbalik ko galing CR. Nung pulutin ko nakita ko yung palayan. Hindi ko alam kung sino sa inyo ni Joey kaya pumunta kami ni Sam sa bahay. Andun si Joey kaya ikaw wala. Sinabi ng nanay niyo na nasa kasalan ka kila Sam. Patango-tango ako may na-realize mga brad. Patango-tango ako pero may na-realize ako mga brad. Bakit kayo magkasama ni Sam mag-umaga na? Nandun pa ako sa kanila, nagkakwentuhan lang kami. Hindi na ako nagtanong. Kinabukasan dala na ni Sam yung cellphone ko na naiwan ko kila Bobby. Inawasan ko na makipag-usap kay Bobby, mahirap na. Baka yayain ako ulit eh. Dumating yung araw ng birthday ni Sam. Ang usapan, dun sana sa bahay namin kaso nasakto naman na may bisita sila nanay. Ayaw naman ni Dean sa bahay nila kasi masungit mama niya. Kaya sabi ng mga classmate, dun na lang kila Sam. Di ko alam kung bakit pero pumayag si Sam. Tapos binulungan niya ako na wag ako maglala kasi wala naman dun si Rafael. Nag-grocery muna siya. Nakakatawa may sasakyan siya pero halos lahat ng mga condiments wala siya. Paano kaya siya kumakain? Ako kasama nila Dean, tsaka yung 5 pa sa sasakyan. Lakas ng bunganga nilang lahat. Ang ingay-ingay ng mga kaklase nila sa daan. Yung iba nasa tricycle, napapalingon yung mga taong nadaraanan namin. Yung bahay nila, malaki. Pang sinauna, pero maganda. Pinakamalaki sa lugar nila. Sumama yung iba sa amin na bumili ng yelo sa labas kasi wala siyang yelo pero may ref siya. Nakakaloko. Boy, kasama niyo si Samuel dyan?
Tanong ng matandang tindero. Oo po, bakit? Kaibigan nyo? Yung kaklase nilang si Van ang sumagot. Kaibigan kuya, classmate po. Ingat kayo ah. Pagbalik namin sa bahay, sinabi agad nila yun kay Sam. Napansin na parang lumungkot mukha niya. Napansin din ata ni Dean kasi naglabas siya ng party hat. Yung si Diego ang design, pinsan ni Dora, tapos sinuot niya kay Sam. Happy birthday! May kumuha ng bag, nagupit ng papel tsaka isinaboy kay Sam. Parang confetti. Para siyang iiyak na tatay. Usapan na sa campus yung kakaibang banding ng section nila. First time kong ma-witness yun. Para silang pamilya. Mga 10 a.m. kami nakarating sa kanila. 12 na kami nakapag-lunch. Pagkatapos ng lunch, nagluto ulit si Dean. Nag-bake ng cake, palabok, bilo-bilo. Sa dami ng pagkain, hindi ko man lang nakitang kumain si Sam. Bakit Brad? Busog ka? O ayaw mo ng luto ni Dean? Gago, hindi. Mamaya ako kakain. Natatawa lang ako. First time kasi ito sa akin. Nilabas ko yung cellphone ko tapos nilagay ko sa camera. Tapos, tara Brad, picture tayo nila Dean. Bigla siyang lumayo. Ay nako, wag Brad, di ako tatablan. Lol, pero parehas kayo ni Kuya John, no? Mababawasan daw kagwapuan niya pag nakuna ng camera. Totoo kaya yun? Brad, pwede maglibot. Kaso, pwede, wala na dito si Kuya Rafael. Nakasabayan kong umakyat yung ilan sa mga classmate nila. Yung isa si Daniel, tinanong ako kung first time ko makapunta. Tignan mo to, bilis. Excited sila na pinakita sa akin. Parang may pangalawang sala sa taas, tapos open pa yung parang balkonahe. Sa pader may mga espada na nakasabit, tapos may picture. Mga family picture. Kala ko si Sam, si Rafael pala. May kasama siyang bata at babae. Daniel, kilala mo si Rafael? Oo, nung unang punta namin dito kasi isang linggo hindi pumasok si Kuya Sam. Nag-aalala na kami nila din pumunta kami dito. Si Kuya Rafael na abutan namin. Mabait? Hindi kayo inano? Grabe ka, Kevin. Mabait yun kaya. Joker tsaka pinagmerienda kami. Marami talaga naloloko pag hinarapan ng pagkain. Parang ako. Tapos, tumabi sa akin si Vanna. Pansinin mo yan. Parang picture, no? Nagtaka talaga ako. Tinitingnan ko mabuti yung picture. Picture naman talaga yan. Tangi, hindi yan. Yung picture ni Sam. Tinuro niya yung picture sa kanan na picture ni Sam. Kasama si Rafael tsaka isang lalaki at 2 babae. Painting yan. Ang galing. Kung di sinabi sa amin ni Dean na painting lahat to, pera dyan sa picture ni Kuya Rafael at pamilya niya, di namin malalaman. Di ako mahilig sa painting pero grabe lang, bumilib ako. Matapos nung nagpaalam na bababa si Vanna at Daniel. Una kong pinasukan yung pinakadulong kwarto. Simpleng kwarto. Maraming libro. Nakuha attention ko nung picture sa mesa. Para siyang mesa sa school nung high school. May mga picture, nakalapat yung salamin. Picture ng section nila, si Dean, kasama si Kuya John at anak nila. Mayroon ding mga doodle sa pangalan ni Sam. Dean tapos siguro mga classmate nila. Sa kanang pader may mga picture frame, may picture din si Dean. Pati buong section nila na nakawaki. Yung always wacky pes niya. Actually, meron ding malaking ganun sa may sala sa baba. Sa kaliwa naman may mga nakasabit na lumang baril. Musket ata tawag dun. Doon ko naisip na kwarto ni Sam yun. Natatawa ako sa punda ng unan. SpongeBob. May medium size na frame sa tapat ng bintana. Una akala ko picture pero hindi. Painting. Painting ng mag-asawa na bagong kasal. Kamukha ni Sam yung babae. Sila nanay at tatay yan. Muntik na ako mapasigaw kasi napansin ko andun pala siya. Nagtaka ako kasi sabi ni Bobby, ang sabi ni Sam sa kanya dati, ang kamukha niya ay tatay niya pero sa tingin ko nanay naman niya. Kamukha mo nanay mo? Kaya ang ganda kong lalaki eh. Favorite mo si SpongeBob, Brad? Gusto ko talaga Full Metal Alchemist pero si Dean, wala daw siya mahanap sa ganun sa Divisoria kaya yun na lang regalo sa akin. Close na close talaga kayo. Crush mo siguro. Gago. Pogi din hanap ko. Nagtawanan kami tapos bigla siyang tumigil. Sumeryoso mukha ng bigla. Paano pala Kevin kung totoong aswang ako? Matatakot ka ba? Sasama ka pa sa akin? Aswang ka naman talaga eh. Hindi ako takot sa'yo, Sam. Sa ilang taon na kilala kita, wala kang ginawa na masama. Sana, kung masama ka, noon pa, nilapang muna si Dean o kaya yung mga kaklase nyo. Pailing-iling siya pero nakangiti. Paano pala kung kumukuha lang ako ng buwelo? What if Rafael talaga yung mabait?
Paano kung malaman mo na ako talaga yung pumatay kila Mang Eboy? Una, di ko gets sino si Mang Eboy. Tapos naisip ko yung kwento ni Bobby. Aminin ko natakot ako nung oras na yun. Pero bigla akong naisip yung mga panahong nanganganak si Dean sa bunso nila kuya ko. Siya kasama ni Dean sa loob ng delivery room. Si kuya kasi takot tsaka di niya raw kaya makitang nahihirapan si Dean. Kung may masama siyang tangka, sana kinuha na niya yung baby. Kaya namang gawin ng mga aswang nun eh. Nung inaatake sa puso si nanay, nakatulala kaming lahat, di namin alam gagawin. Siya nagtakbo kay nanay sa ospital. Bakit ako matatakot sa taong walang sawang tumutulong sa pamilya namin? Alam mo Sam, maniniwala akong ikaw si Superman pero hindi ako maniniwala na kaya mong gawin yun. Lumabas siya ng kwarto pero bigla ulit siya lumingon. Kevin, yung totoo, hindi talaga ako aswang. Ako si Batman. Di pa rin talaga malinaw sa akin kung ano ba talaga siya. Kahit anong pilit ko kay Dean, hindi niya sinasagot ng matino. Pero malakas radar ko talagang aswang siya. Aswang na nagbagong buhay na. Sa ngayon, nagtatrabaho na si Sam. Busy na siya. Sa December pa yung next na uwi niya. Sabi niya sa GC namin. GC namin, 3 lang kami. Kaya nga imposibleng makita siya ni Kuya Joey na kumaway kay Manong Balot. Dagdag ko to tungkol sa ability ni Dean. May aksidenteng nangyari dito sa amin. Hindi to recent. Karambola ng sasakyan. Pinatawag ng hepe ng pulis si Dean kay Kuya Ray ko na pulis din. Kasama ako ni Kuya Ray nung sinundo namin si Dean sa kanila. Una pa nga, ayaw siyang payagan ng mama niya bakit daw kailangan siya. Nalaman ko kung bakit nung makarating kami sa bahay ng hepe, hindi police station, sa bahay, halatang takot si Dean. Hindi niya pinaalis kahit sabi ni hepe na dun ako sa labas. Wala si Kuya John, syempre asa trabaho. Sir, alam po ni Kevin. Okay, pero gusto ko na sa atin lang to. Anak ni Gov yung isa sa biktima. Ayokong isipin niya na ginagawa ko to ng hindi dumaraan sa legal procedures. Punta na kayo dun sa ospital. Umiling si Dean. Sir, dun ko po gusto sa sasakyan. Ayoko sa ospital. Sige, Winchester, samahan mo sila ng kapatid mo. Nasa may intersection yung banggaan. Tumbay yung poste. Kaya walang ilaw sa palengke. Sa tapat ng poste may mga dugo. Sa gilid, andun pa rin yung isa sa van. Nasa gitna ng kalsada yung motor. Yung isa pang kotse nasa malayo. Lumapit siya sa van tsaka hinawakan yung van. Pumwesto ako sa likod niya. Akala ko kasi magkokolap siya. Napaupo lang siya tapos hingal na hingal. Kaya mo ba? Tumango lang siya tapos lumapit sa may motor. Katulad ng nangyari, napaupo siya. Nung asa may kotse na, hinang-hina na siya. Kevin, sabihin mo kay Kuya Ray, tumakbo yung lalaki pupunta doon. Lalaki? Basta sabihin mo. May lalaking lumabas sa kotseng yan. Tumakbo papunta sa bahay. Hindi pa siya nakakaalis kasi puro siya dugo. Nahihilo din siya. Punta na kayo. Punta na tayo kay Chief para makauwi na ako. Hindi ko alam nun kung paano nalaman ng hepe yung ability ni Dean. Sinabi na lang niya na pagkatapos ni Kuya Ray nagsabi, yung pala yung dahilan kung bakit may tension sa pagitan ni Kuya John tsaka kay Kuya Ray. Hindi kasi talagang gusto ni Dean yung ability niya. Nakakaubos daw ng lakas tsaka ilang araw siya di makatulog pag masama yung mga nakikita niya mga madalas ganun. Sinabi ni Dean kay hepe, yung lalaki yung dahilan kung bakit nagkabanggaan. Yung anak ni Gov ang nagdadrive pero kasalanan ng lalaki kasi inaaway niya. Inaagaw manibela kaya ganun. Nalaman ko ng gabing yun na 5 beses na pinapagawa yun kay Dean. Dumami na sa pagdaan ng taon. Ang pinakamalala yung batang na-rape na nakomatos ng ilang buwan. Hinawakan niya yung bata. Nakita niya na yung nakakita dun sa bata na nag-report sa mga pulis ang totoong ng rape. Hindi pinakawalan ng mga pulis yung mga tinurong suspect pero inimbestigahan din yung sinabi ni Dean. Nung nagising yung bata, napatunayan na totoong yung mga sinabi ni Dean. Doon na nagsimula lahat. Mga kamag-anak niya hindi alam yung ability niya. Kabaliwan yun para sa kanila kaya malayo loob ni Dean sa kanila. Siguro, katulad ng sinasabi ng iba sa comment, siguro nga si Sam yung tagabantay niya. Pinagtagpo sila para tulungan isa't isa. Ako, para nga akong si Kevin sa Supernaturals. Di ba siya yung prophet na nagsusulat? O iba yun? Sabi nung iba, bakit hindi si Castiel ang ibinigay kong pangalan ni Sam? Ayoko, si Castiel kasi at Dean, dun sa show parang may bromance na nagaganap. Parang may gusto sila sa isa't isa. Sabi ko nga, loyal ako kay kuya ko. Kaya Sam ang pinangalan ko kay Sam. Si Sam at Dean, magkaibigan. Gusto ko hanggang dun lang.
Uy, connected si Rafael sa supernatural. Siya yung archangel na nakalaban nila din. Sam, Cass, Bobby, dun sa season na ang ending na higuplat sila ng mga kaluluwa sa purgatory. Diba? Explain ko sa abot na makakaya ng utak ko. Yung ability ni Dean, ganito yan. Ang nakuha nilang explanation ni Sam sa pagre-research, kapag yung isang tao o bagay may ini-emit na malakas na energy, tapos nahawakan ni Dean, nakikita niya pwedeng past, madalas ganun, o kaya future. Energy, kunwari, cellphone ang saya-saya mo nung bumabili mo yon. Lagi mong nagagamit, parang napapas dun yung energy mo. Sa tao naman, malakas na energy, negative emotion, kaya madalas puro nakakatakot o nakakaiyak yung nakikita niya. Nalimutan ko na yung ginamit ni Sam, pero parang may parte ng utak ni Dean na mas gumaganap kesa sa ibang part. Kumbaga above average yung function ng part na yun. Pwedeng na-trigger sa mga nangyari noon sa kanya o kaya naman daw namana niya. Kay Sam, yung mga mabilis kumilos, mabait, yun lang talaga sa tingin ko, aswang talaga siya. Di ko pa nakikita ng buong yung latay niya sa likod. Pero nung tinanong ko si Dean kung anong tungkol doon, sabi lang niya, tanungin ko na lang kay Sam. Nung tinanong ko naman kay Sam, sabi niya lang, lolo niya ang may gawa nun. Parang ayaw niyang pag-usapan. Mahirap na baka suntukin niya ako. Malagas pa ang pearly white teeth ko. Nagtataka pa rin ako. Paano niya nalaman na alam ko yung nangyari na kwento ni Bobby? Feeling ko nakakabasa siya ng isip. Kaya ba nila yun? Si Rafael, minsan namamalikmata ako lalo pag may ginagawa ako. Sa peripheral vision ko, parang nakikita ko siya. Paglilingunin ko, wala naman. Pag asa mataong lugar ako, parang namamalikmata ako na nakikita ko siya. Nung music festival nga dito sa amin, kasama ko si Dean. Alam ko natakot din siya kasi nakita niya rin si Rafael. Di man niya aminin, alam ko nakita din niya. Di ko alam kung anong kailangan niya kay Dean, kung anong kailangan niya sa akin. Kaya minsan, hinihiling ko na sana hindi na lang umalis si Sam. Katulad kaninang madaling araw habang nasa bus kami pauwi. Nasa NLEX kami nung makita ko sa daan si Rafael. Nasa pinakalikod kaming upuan, si Dean asa tabi ng bintana. Katabi niya si Kuya John. Ako naman sunod, tsaka si Kuya Joey. Alam ko nakita din siya ni Dean kasi bigla niyang sinara yung kurtina. Tinanong niya si kuya ko kung bakit. Nakakita ko ng Hathor. Yung mga asa harapan namin nun biglang tumawa. Pero alam ko si Rafael yon. Sigurado din akong hindi Hathor nakita ni Dean kundi si Rafael. Gusto ko na talaga mag-December. Ang hirap maging Team Arinola gabi-gabi. Yung yero kasi namin sa CR naglayas. Hinigop nung backpack ni Dora. Kaya kayo, ingat kayo. Malay nyo nakikibasa na pala sa likod nyo si Rafael. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!